Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay kapistahan po of Feast of the Presentation of Jesus in the Temple. Sa ating ebanghelyo po, bahagi ng batas ni Moises na after completing these days of purification, meaning paglilinis nila, si Mama Mary at St. Joseph brought Jesus to Jerusalem. At nung makita ni Simeon sa templo si Jesus, ini-imagine ko nagliwanag ang kanyang pagkatao, yung kanyang pag-iisip na confirm na sabi sa kanya ng Holy Spirit na bago siya mawala ng buhay, makikita niya sa kanyang mga mata, sa harapan niya, ang simbolo o ang magdadala ng kaligtasan sa atin. Kaya pala, itong si Simeon, this man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. Yung pagpunta ni Mama Mary at saka ni St. Joseph, bringing Jesus in Jerusalem, nakita niya ang kaligtasan. At kaya nga, pagkahawak ni Simeon, si baby Jesus, ini-imagine ko po, nakakatuwa, "Now, Master, you may let your servant go in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation." Ano ibig sabihin nito, my dear family? Si Jesus ang ating kaligtasan. Si Jesus ang ating pag-asa. Si Jesus ang ating liwanag sa ating kadiliman sa buhay. Si Jesus ang magbibigay ng pag-ibig natin na kailangan natin araw-araw sa buhay. Kaya nga, si Jesus na inihandog sa templo, hindi lang sa templo inihandog si Jesus. Sa ating lahat, inihandog si Jesus para magkaroon tayo ng kaligtasan. Para magkaroon tayo ng kalinisan sa ating mga pagkakasala. At ganun din po ang tinutukoy sa ating unang pagbasa. So, unang pagbasa is all about purification din. Na lumilitaw na itong palang si mga prophets sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Malakay, chapter 3, verses 1 to 4. "Lo, I am sending my messenger to prepare the way before me." So, itong messenger na ito, inihanda ang Diyos. At para baga si Simeon, siya messenger ni Jesus. Inihanda ang tao na makinig sa kaligtasang dala ni Jesus sa buhay ng tao. Kaya bandadulan ang ating unang pagbasa, "Then the sacrifice of Judah and Jerusalem will please the Lord, as in the days of old, as in years gone by." Na lahat ng ito ay magkakaroon ng kaligtasan. Anong take home natin? Kung si Jesus, inihandog sa templo, nagbigay ng kaligayahan at kaligtasan sa iba. Inisip ko rin, ako, ikaw, inialay din ng ating mga magulang sa simbahan. Yung ating pinakabinyag, yung ating pinakakumpil, yung ating presentation sa Panginoon Diyos. Para ano? Ganun pala ang ating dapat maging tungkulin, pananagutan. Na sana makita nila sa atin si Jesus. Para pag nakita nila si Jesus sa atin, nagkakaroon sila ng pag-asa. Nagkakaroon sila ng panghawakan na kaya ko to! Kaya kong buhatin ito! Kaya kong lagpasan ito! Sapagkat si Jesus na nasa akin. Pag nakita ng ibang tao ito sa akin, sila rin ay magkakaroon ng kaliwanagan sa buhay nila. Kaya pala, ang ating salmong tugunan in English, "Who is this King of Glory? Who is this King of Glory? It is the Lord." Ibig sabihin yan, FRC family, pagka tayong lahat ang hawakan si Jesus, makikita ng ibang tao si Jesus sa atin. At pag nakita nila, sasabihin nila,
Who is this King of Glory? Because of you, it is the Lord. Nakikita ko. Ibig sabihin, sa ating presentation of Jesus in the temple, we also present ourselves before Jesus that He is the King of Glory. I'll bless you. May God bless you and make you always be pleasing to the Lord before His eyes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.